Sa umaga sa Pilipinas, merong putang inang bayad sa amin ng kalahating 1,000. Kalahati lang talaga yung pera. Pag naghahanap buhay ng patas ng tao, wag nyo naman lokohin. Putang ina nyo naman di ba? Kalahati lang ng pera yung binayad, Tapos sinuklian pa namin, tapos binigyan pa namin ng produkto. Naghahanap buhay kami ng patas dito, ba't ganyan kayo? Tangina ganyan ba kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Napakaulol, napakagago nyo naman. Para magbayad ka ng kalahati, tapos sinuklian ka pa. Ano, panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba? Tangina naman kayo. Maghanap buhay kayo ng patas. Magbayad kayo ng maayos. Inaayos naman namin yung serbisyo namin dito, tapos babayaran nyo kami ng 1,000, tapos kalahati lang. Parang ang gago, diba? Diba, sana ko consider 500 piso lang to Pero, wala akong magagawa. Charge na lang to sa tao yung 100 pesos. Minus 100 pesos yan. In case hindi nyo alam, meron po kasi kaming incentive scheme. Ang aming incentive scheme is 2,000 pesos kada payout. Hindi na 1,000 kada linggo kasi mahirap pala yun Chop-chop Pero pag 1,500 payout to another, eksakto lang yun. Isang payout talaga. So sa loob ng isang payout, bibigyan ko ng extra 2,000 pesos. Incentive yun sa mga tao ko pag wala silang pagkakamali. Every time magkakamali sila, they only get 100 pesos will be deducted to their incentives. Tapos, every time na magsusumbong sila ng pagkakamali ng iba at valid, plus 50 pesos. So, meron silang paraan para laruin ngayon ng merkado. Meron silang paraan para laruin yung incentive nila. Magkakamali sila, minus 100. Tapos, pag nakapansin sila ng pagkakamali ng iba at valid, plus 50 pesos pag sinumbong nila sa akin. So, alam mo yun, hindi sila magtatakipan. Ang pinakaparaan lang, at bigay ko na sa inyo tip Ang pinakaparaan para manatiling nasa taas yung mga pera ninyo na sama-sama, mag-teamwork kayo, dapat walang damage sa negosyo. Para pag nahulog ka, may sasalo sa'yo. Mag-teamwork kayo. Yun lang ang paraan. Pero hindi ubrang magtatakipan kayo ng pagkakamali ng isa't isa. Tangina, hindi gagana yun. Ang gagana lang, siguraduhin yung walang damage. Yun, ayan, damage. Tamo, yung pera, 1,000. Paano ngayon? Ako ngayon lagapak. Gasino lang naman ang tubo rito, nabawasan pa na 1,000. Barya na nga lang yung tubo, nabawasan pa na 1,000. Tangina, ang liit-liit lang ng tubo rito, just so you know. Para alam ninyo, ang liit-liit lang ng tubo dito. Karne ng baka ito at hindi mura ang karne ng baka, just so you know. Yung iba nagre-reklamo pa ba't ang konti daw ng laman? Tangina, ikaw kaya magluto ng sinigang na baka. Tignan natin kung kaya mo ibenta ng 120 pesos nang hindi bultuhan ang kuha mo. Galing sa palengke, 400 pesos isang kilo. Tapos bibili ka pa ng gulay. Bibili ka ng sitaw, ang kilo ng sitaw 180 pesos. 190 na, tumaas na. Tumaas na naman. Dating 80 pesos lang 'yan, isa o dalawang buwan nakakaraan. Tapos sitaw 'yon sitaw lang. 180 pesos, 190 pesos na kada kilo. Tapos okra ka pa, tapos kangkong, tapos ano pa? Kangkong, labanos. Labanos isa pa. Laganos ka talaga diyan. Tapos sisibuyas ka, babawang ka, kakamatis ka pa, tapos may sili ka pa, na ang hindi mura ang siling green, tapos siling pula. Tapos ngayon, pag binenta mo na ngayon, ito, putang ina mo, ito pa ibabayad sa'yo. Ulul, ang mga putang ina. Ulul. Hinga ka na lang talaga ng malalim Buti na nga lang mo, swerte, naglalaro lang ako rito Pero ayoko isiksik sa isip kong naglalaro lang ako kasi baka malaro ito. Buti na nga lang kamot, hindi totoong hanap buhay Laro-laro lang ito Buti na lang talaga. Technically, social experiment lang ito Tapos pinapakita mo sa mga tao kung paano yung ginagawa mo. Sige, go. Questions. Let's go with questions. Ivan Salcedo Basha. Sir, pwede ba yung papalitan basta may serial number pa? Nga raw sabi nila. Pero syempre, hindi ko alam kung totoo ba yan o hindi. Kung legit ba yan o hindi. Hindi ko alam kung legit yun Based on my experience, yes. We'll see. Maraming tumitestify. Pero at the end of the day, makikita natin yan kapag pinapalitan na natin. Doon na magkakaalaman yan. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Boss Mafia. Sa tingin mo, paano dapat harapin ang takot sa kamatayan o sa kawalan? Mas maigi mag-research ka ng gusto. Tapos execute on the things that you should do. Paghandaan mo ng gusto. Imagine mo yung konsepto na graduation yan. Diba? Mula sa enrollment, tuturuan ka ng maraming bagay para gumraduate ka. Pero dapat matuto kang i-execute lahat ng bagay na natutunan mo. Yun ang sagot ko ron. Paghandaan mo ng husto. Kasi mas importante yung kamatayan kaysa sa kapanganakan, just so you know.
Mas importante ang kamatayan kaysa sa kapanganakan. Oo, kasi Solomon na may sabi nun eh. Solomon na may sabi nun. Mas importante yung graduation kaysa sa enrollment. Sige, next question. Yung question pero si Rhea Domingo. Gandang gabi, Master Chen, Madam Gay. Pa-shoutout po, birthday ko ngayon. Naka-Tuesday pa ako. Pauwi pa lang. Birthday lang ko. Walang happy. Nasa ibang bansa kaya tayo, no? Happy birthday sa'yo, Rhea. Na-appreciate kita. Maraming salamat sa regular na pagtutok mo sa akin. Kasi regular viewer natin si Rhea. Tapos, isa rin siya ron sa mga swerte na mga nakapasok dun sa public speaking seminar ko. I say swerte kasi sobrang bihira lang talaga ako magpa-public speaking seminar. Sobrang bihira, isang beses pa lang mula nung nagsimula ako sa social media. Sobrang bihira. Magkakasama kami sa loob ng 2 araw at 1 gabi. Kasama ko yan si Rhea Domingo. Happy birthday sa'yo. I wish you all the best in life and in career. Maikli lang buhay, dapat araw-araw sineselebrate mo. Sige, next question. Tanong po ito galing Ay, in case hindi nyo alam, ito po may nagbigay sa akin. Salamat, brother. Sigurado mapapanood niya to kasi laging regular viewer ko yun eh. Binigyan ako ng sombrero. Salamat, Nike. Tanong po ito galing kay Paul Q. Manlangit. Mas nakakagawad. Idol, makikita ka pa ba namin sa bazaar bukas? Timbangin ko muna merkado. Baka Sunday, dyan ako sa bazaar. Kasi, basta pagkwentuhan natin. Napakabait niyan. Sino? Kagawad. Umikot na naman yung camera. Huwag mo kasing pindutin. Pag dinouble tap mo, iikot talaga sa mukha mo yun. No. Hello po, ayan. Tanong po ito, galing naman po kay Mike Catadrila. Plug ko lang pala. Merong bazaar dito sa, Pueblo. Basta dito, sa mahabang parang Barangay Langono Rizal, meron dito sa gilid, merong bazaar dito, sobrang laki ng bazaar. Tapos maglalagay sila ng mga rides. Merong parang Vikings, tapos parang merong Ferris wheel yata, hindi ako sigurado. Magkakaroon sila ng parang may peryahan, tapos may bazaar. Tapos, maraming binibenta, marami kayong pwedeng bilhin, tapos mag-e-enjoy din kayo dun. Maganda yung lugar, nakakatuwa. Maganda siyang pang-date, lugar ng pang-date. Makakakain kayo, gano'n, may tiyangge, yun. Punta lang kayo rito. Nandito lang kami sa mahabang parang Barangay Langono Rizal. Tapos nandito lang sa gilid yun. Ang pangalan ng lugar, Pueblo something. Nakalimutan ko kung anong pangalan. Dito lang. As in, dito lang talaga sa hilera ng kalsada na to. Sige, go. Questions. Tanong po ito galing kay Boyet Salazar. Boss, bukas po ba kayo pag Sunday? Oo, bukas kami pag Sunday. Lunes hanggang Linggo, wala kaming day off dito. Ganito talaga kapag gumagawa ka ng unang 1 million mo. Kailangan matuto ka munang i-give up yung kalayaan mo para maging slave mode ka muna. Hindi ng pera, kundi ng pangarap mo. Pero kailangan kasi sa pagtupad ng pangarap mo, dapat may pera ka. Kasi mahirap tumupad ng pangarap, walang pera. Sabi ni Solomon yun. Ang pera ay sumasagot sa lahat ng mga problema. Sige, go. Next question. Tanong po ito ni Mike Catadrila. Boss, natakot na si Trillanes kay Digong. Anong masasabi mo doon? Natakot nga ba? Naghapon nga, nasuntukan. Diba? Nung sinabi ni baka pwedeng suntukin, bla bla. Nakalimutan ko na sabi. Sampalin daw si Trillanes sa publiko. Ang sabi ni Trillanes, oli ka. Tapos yun yung hinambaan siya ni Duterte. Hindi naman natakot eh. Taka naman natatakot mo ba? Militar yan kahit sa kamatayan, hindi takot si Trillanes. Not that I am a fan of him, pero yung trait na mga katulad nung kay Trillanes, nakita ko na sa ibang mga tao yun, hindi yan yung mga bagsakan kaya mong takutin. Hindi yan yung mga bagsakan kaya mong takutin. Ang kaya mo lang gawin dyan, sirain mo sa publiko. Hanggang doon lang yung kaya mong gawin dyan, pero hindi yan yung mga bagsakan. Kaparehas ko ng bagsakan yan. Ayoko sabihin na maka-Trillanes ako kasi hindi naman talaga. I'm not a fan of him. Hindi ko nga alam kung ano mga nagawa niya bukod sa Oakwood Mutiny at saka yung lumalaban siya kay Duterte. Pero aside from those things, wala akong malay sa ginagawa ni Trillanes eh. Pero nakita ko na kasi mga bagsakan ni Trillanes. Kabagsakan ko yan, pag may pinaninindigan, we will not back off. Ganun yun. Ganun yung mga bagsakan yan, military. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Game Boy. Hello po, idol, watching po from Underwater Cave. Ano pong masasabi mo sa isdang hindi nalulunod? Wow. Yan. Ano masasabi mo dun? Pag lumubog yung submarine, sino una mong sasagipin?
Kapag, lumulubog naman tayo sa submarine eh. O, lumulubog din naman yung isda eh. Sige, go next question. Ayan. Ang sarap daw ng sinigang. Sabi. Punta lang kayo rito. Ano to? Isa sa mga pinaka-the best sa sinigang. Based on my opinion at based on my taste buds. So, kasi panlasa ko talaga yung pinanggalingan nito eh. Panlasa ko talaga yun. Request ko kay Chef Anthony ang yun eh. Nung nag-formulate siya ng sinigang, tikim. Tapos sabi, uy, Chef, ang sarap nito ah. Tapos yun, siya na nag-formulate nung sinigang. Siya nag-formulate nung sinigang na yun eh. Pero specific yan sa panlasa ko. Lalo ito. Kasi syempre, yung tinuro ni Chef, may mga konting tweakings na rin kami dun eh. Although hindi masyadong madami. Pero galing pa rin talaga kay Chef Anthony ang yung original na recipe nito. Ito yung niluluto sa mga cruise ship. Just so you know, ito yung sinigang na baka na niluluto sa mga cruise ship. Ito yun. Ito yung menu nun. Yung menu. Kaya dun sa mga nakatikim na, it's as if parang nakatikim na kayo ng sinigang na bakang galing sa cruise ship. Kasi galing sa cruise ship si Chef Anthony ang. Yun yung mga pangmayamang nag-around the world. Parang Titanic. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Ken Kaniki Aishiteru. Paano po kakausapin yung taong hindi nakikita ang point of view ko? Lagi na lang mali yung sinasabi ko para sa kanya. Pababain nyo muna yung guard. Kailangan makuha mo yan dun sa panahon na naka-off guard siya. Kailangan makuha mo yan dun sa panahon na naka-off guard siya. Ano ibig ko sabihin? Ilabas mo muna dun sa panahong masaya. Tapos dun sa panahong masaya, tsaka mo i-open pero hindi dapat pa-atake. Ang point of view, makikita yan ng kapwa-tao mo. Kasi ganito sa madalas sa pagkakataon, 6 versus 9. Diba? So, nandito yung isa, nandito yung kabila. Hindi magkakitaan ng point of view. Kasi nakikita nung isa, 6. Ang nakikita nung kabila, 9. Parehas lang kayong tama Diba? Parehas kayong may punto. Doon nga lang nagkakatalo, doon sa lamang ba yung punto nung kabila o lamang yung punto mo? Para makuha mo, tangina, bago na naman to. Swerte nyo talaga. Swerte nyo. Lalo yung mga nanonood sa live. Share nyo nga muna to. Share nyo muna tong live na to. Share nyo muna tong live na to. Tapos type done kapag na-share nyo na. Pero ito, bigay ko sa inyo isa sa mga malulupit na tip. Ito yung mukha. Ito ka. Pag hindi kayo magkakitaan, kasi magkaiba kayo ng nakikita, ang kailangan, kunin mo yung mukha ng isa, ilagay mo dito. Para parehas kayo na nakikita. That may be literally or figuratively. Ang ibig sabihin nun, kailangan mo siyang ilagay sa isang state of mind na mababa ang guard. Hindi mo pwedeng atakihin. Bakit? Kasi pag inatake mo, tataas ang guard. Tapos, hindi ngayon niya tatanggapin lahat ng bagay na sasabihin mo, hahanapan niya lang ng butas lahat ng mga punto na ipinupunto mo para maipakita mo sana kung ano yung point of view mo. Hindi mo ngayon maipapakita yung point of view mo dun sa tao. Bakit? Kasi hinahanapan niya lang ng butas lahat ng bagay na sasabihin mo. Hindi gagana yun. Samaan mo ng galit, hindi gagana yun. Ang gumagana, samaan mo ng lambing. Umuubra yan sa maraming tao. It doesn't matter na kung ano. It doesn't matter na kung kaibigan yan, o jowa, o asawa, o blah blah. Always come from the standpoint of either love or care, not in the standpoint of anger or aggression. Nakuha nyo yun, Pilipinas? Nakuha nyo yun? Ginto yan. At napakahirap ma-stumble upon yung ginto na yan. Kasi maraming mga tao, alam nyo yan, maraming mga tao, pag magkakontra kayo ng opinion, galit agad. Nakuha nyo yung Pilipinas. Type yes nga ako nakakuha nyo. Just to make sure lang na naiintindihan ninyo. Gusto ko munang i-type muna ninyo kung anong naintindihan ninyo dun sa sinabi ko. Just to make sure na naintindihan nyo talaga ng buo. Kasi sobrang laking ginto niyan. Kumbaga, isang tipak na ginto yan na malaki-laki. Imagine mo yung konsepto na kaya mong kumbinsihin ng kahit na sino. Ganun yan. Ganun ang nagagawang epekto niyan. Kaya mong kumbinsihin ng kahit na sino. And in every rule, there's always an exception. Yung garampot lang ang hindi mo kayang kumbinsihin na talagang sarado talaga utak. Garampot lang yun. Sobrang konti lang nun. Ano naintindihan nyo ron, Pilipinas? Basahin mo nga yung comment nila. Gusto kong makuha ninyo, gusto kong malaman kung naintindihan ninyo ng buo. Yeah. Nag-yes lang sila. Puro lang sila yes.
Sabi ni Hatan Lasebal, Art of Persuasion. Oh, Art of Persuasion yan. Maraming MJ Amistoso, Down Your Pride daw. maraming librong nagtuturo ng ganyan. Isa yung How to Win Friends and Influence People. How to Win Friends and Influence People. Isa yon. Isa yung obviously 48 Laws of Power. Always. How to Win Every Argument. How to Win in Every Argument. Isa pa yon. Yung abogado yung sumulat nun How to Win in Every Argument. Yung kulay puti yung cover, tapos may cable. Yun yung nasa bahay, pinapabasa ko sa inyo, ayaw yung basahin. Tatapat. Maraming libro nagsasabi ng ganyan. Yung How to Win Friends and Influence People, isa yun, very specific. Very specific. Wala daw ibang paraan para kumumbinsi ng tao, kundi kailangan manggaling ka doon sa standpoint na pag kinukumbinsi mo ang tao, dapat gusto niya yung konsepto para maipagawa mo sa kanya yung bagay na pinapagawa mo sa kanya. And when you're coming from the standpoint of love and care, wala naman taong ayaw na pinagmamalasakitan sila. Nakadepende kung papaano mo inilatag. Kailangan magtunog, nagmamalasakit at nagmamahal ka. Hindi nagagalit ka. Kasi hindi gagana yun kapag nagagalit ka. Nakuha niyo ang Pilipinas. May nag-comment dito, tawag sa'yo Father of Explanation daw. Grabe naman. Alam mo, unti-unti, nalulula na ako sa mga pinagtatawag niyo sa akin. Yung isa, Jordan Peterson. Jordan Peterson ng Pilipinas. Ito naman, Father of Explanation. Nalulula na ako sa mga tawag niyo sa akin. Ako'y nalulula eh. Nagtitinda lang naman ako ng sinigang eh. Tapos naging Father of Explanation pa. Nakakalula. Ang taas na masyado ng tingin niyo sa akin, hindi na akma. Pero salamat, na-appreciate ko yun. Yun nga lang, hindi ko matanggap sa sarili ko eh. Kuriin ka na ibang labi, wag na yung sariling bibig. Hindi ko mapuri ang sarili ko doon sa ganong aspeto eh. Salamat. Sige. Sabi ni John Sandan, pagpunta ko dyan bro, dalhan kita fried siomai bro. Yun, gusto ko yan. Fried siomai. Binasa ko talaga. Babayaran kita ng kalahating 1,000. May nagbayad sa akin kalahating 1,000. Nalulungkot ako. Aljan Polo Rejola daw, sir. Sinigang king na lang, sir. Ay, pwede pa. Sinigang king. Pwede. Yun, pwede. Si Boy Sinigang, ganun. Sabi ni Marlon Ropan, sarap makinig dito kahit puyat. Daming aral. Share nyo nga. Ako naman na magre-request sa inyo. Sa mahabang panahon, ako naman yung, di ba, kayo naman yung nakinabang sa akin. Ang request ko lang sa inyo, share nyo. Wala man ako nakikita dito eh. Alam nyo na to eh. Alam ninyong itong page na Project 1M by The Chichester, hindi ito monetize. Meron ako isang page na monetize, yung The Chichester, yung kulay-pula yung profile picture. Pero wala pa rin naman kinikita yun kasi parang 1 linggo pa lang yata siyang monetize o 2, ganun. 2 linggo pa lang na monetize yung page na yun. Pero itong Project 1M na to, walang monetization to. So itong live na to, huwag kayong mag-alala. Wala naman akong kinikita dito eh. As in literal, wala talaga akong kinikita. Merong stars yan kung magbibigay. Pero syempre, optional na yun kung sino na lang gustong magbigay ng stars. Pero overall, wala namang akong kinikita dyan sa pag-share ninyo ng mga video. Ang akin lang, gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Makakatulong din kayo kapag nag-share kayo ng video. Kasi minsan yung tanong nyo, tanong din ng iba eh. Di ba? Yung tanong nyo, tanong din ng kapwa-tao nyo. Sige, go, next question. Sabi dito nung Flower, bibigyan ng pera para makinig sa kanya. Hindi ko kailangan mamigay ng pera para makinig kayo sa akin. Tignan mo, ikaw nga na basher, nakikinig ka sa akin kahit hindi kita binigyan ng pera. At least ako, kung sakali man nagbibigay ako ng pera para makinig sa akin ng tao, at least ako may perang pambigay at may nakikinig. Ikaw nga kahit magbigay ka ng pera, wala man nakikinig sa'yo eh. Sino ka ba? Flower nga lang yung pangalan mo eh. Sige, next question. Tanong po ni Karunungan, magandang gabi Brother Chi, tanong lang po, paano maging mabuti at magaling na propagandista? Nako, kailangan mo pag-aralan yung, ilan lang naman yun, hindi naman masyadong marami. Mabuti, I will say, gamitin mo sa kabutihan ng propaganda. Kasi sa madalas na pagkakataong ginagamit nila yan for their personal or political or spiritual, hindi mo nga masayang spiritual advantage. Kasi yung iba, yung spiritual advantage, puta, papuntang impyerno.
Paano na yun eh? Alam ba, tiyan mo, katulad nung 48 laws of power. Create a cult-like system. Law number ano yun, Gil? Naalala mo pa? Hindi na. Okay. Meron ganun sa 48 laws of power. Create a cult-like system. Gumawa ka ng parang kulto na klase ng sistema. Meron yun doon, nasa 48 laws of power yun. Imagine mo, puta, with that power, tapos gagamitin mo sa paggawa ng parang kulto, takina, delikado yun. Lahat ng gagawin mo, oo lang sa'yo, lahat ng tao, walang ko-question sa'yo, puta ka, delikado yun. Delikado yun. Given to the wrong hands, ang propaganda, extremely damaging, hindi lang ng isip, kundi ng buhay ng kapwa-tao. Given to the wrong hands. Tignan mo yung propaganda, halimbawa ni Bugoy na Koy-Koy. Yung wala daw sinabi ang Diyos na huwag kang mag-asawa ng marami. Isipin mo ngayon kung gaano karaming tao ang possible na maniwala ron. Ang worst, ang market niya, puro bata. Paano ngayon? Ano ngayong klase ng mga tao ang gagawin mo sa ganong klase ng propaganda? Alam mo, ingatan ninyo ang sarili ninyo, Pilipinas. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Masyadong maraming propagandista na gumagamit ng propaganda sa kaululan at sa kagaguhan at sa pampersonal na interes tungkol sa pera, tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa kasikatan. Tangina, napakadali lang. If you only know what I know. If you only know what I know. Inside this small head of mine is an outstandingly evil things. Are outstandingly evil things. Sobrang demonyo ng laman ng utak ko. Ako na lang ang nagko-control mo. Sa dami ng mga librong nabasa ko, sa dami ng mga history na alam ko rin kung paano nila ginawa yun kasi nabasa ko kung paano nila ginawa. Hindi ko lang ginagamit. Bakit? Tangina, masisira buhay ng kapwa-tao mo pag nagkamali ka eh. Kaya tingin din nyo napapansin, pag nagtatouch ako ng Biblia o ng Quran, maingat ako huwag lagyan ng interpretasyon. Maingat ako. Bakit? Tangina, kasiraan ng buhay ng kapwa-tao yan pag nagkamali ako ng sabi. Tapos naniwala kapwa-tao ko, maingat ako. Hindi bali magkamali ako ng konti pagdating sa pera, magkamali ng konti pagdating sa kung ano pa mang ibang mga maliliit na bagay. Nasibat mo ko ron, pera lang yun nawala sa'yo. Pero pag nagkamali ako tungkol sa usaping religion, tungkol sa usaping kaluluwa, baka may maipahamak akong kapwa-tao. Maingat ako dyan, di ako katulad ni Bugoy, lahat ng maisip ng utak niyang kakarampot, nilalabas niya sa social media, nakakala mo totoong-totoo. Tapos magpapahanap pa siya ng ebidensya. Tapos pag may nahanap kang ebidensya, hindi naman siya papalag para patunayan yung mga pinagsasabi niyang mali. Anong klase ng tao yun? Anyways, that's enough for propaganda. Maingat ako, hindi ko masyadong inilalabas yung tungkol sa propaganda. Sobrang ingat ko pagdating sa usaping propaganda. Maingat ako pagdating sa usaping propaganda. Delikado masyado ang propaganda given to the wrong hands. So ayokong ilabas dito sa social media. You are welcome to speak with me personally para makipagkwentuhan sa akin personal. Sa iyo ko sasabihin. Pero ilalabas ko sa social media yung alam ng kakarampot na kokote ko. Tangina, delikado. Delikado. Baka merong tao na oo, hindi ko nga tinuruan pero nakakuha ng idea. Tapos ginamit sa kaululan. Putang ina. Tignan mo, isipin mo meron niyang gumawa sa akin ito Isipin mo yun may gumawa sa akin ito. Binayad sa amin 1,000. Tapos kalahating papel lang. Dinaan sa usapan. Lumalabas, dinark psychology yung tao ko Yeah. Diba? Dinaan sa kwentuhan, inabot, tapos nakipagkwentuhan, bla 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 bla. Tapos sinuklihan pa ng tao ko, tapos binigyan pa ng produkto, tapos pagtingin niya, kalahati lang yung 1,000. Isipin mo, ito 1,000 lang to 1,000 lang to. Isipin mo kung ano kayang gawin pag inilabas mo sa social media yung kaululan mo. This is just fucking money. Pera lang ito. Kayang palitan pag naghahanap buhay ka. Pero pag yung buhay mo mismo ang nailagay sa alanganin dahil sa isang influencer na gumamit ng kasirauluhang putang inang propaganda, putang ina. Ngayon, isipin mo ngayon kung gaano karaming influencer na siraulong gumagamit ng propaganda. Yung mga glittering generalities nila na pag nag-sign up ka daw sa sugal, biglang yayaman ka, putang ina. Yan gamit nila yan propaganda, glittering generalities. Google ninyo, makaiintindihan ninyo kung paano tumatakbo ang mundo. Pag naintindihan mo yan, maintindihan mo kung paano tumatakbo ang mundo, pero dahan-dahan ka, nakakadumi ng kaluluwa yan. Nakakadumi ng kaluluwa yan.
you will be fucking so far out of your North Star na darating sa punto, magigising ka na lang ang dilim-dilim na ng mga gabi at ng mga umaga mo. Wala na, sira na moral compass mo eh. Tapos pagtanda mo, babalik ngayon sa'yo lahat yan. Pagtanda mo, kung kailan mababa na ere mo, hindi ka na interesado sa pera. Marami ka ng pera eh. Hindi ka na interesado sa kasikatan kasi sikat ka na eh. Hindi ka na interesado sa kapangyarihan kasi masyado ka na matanda. And then everything will start crumbling down kasi lahat ng ginawa mo, puro kagaguhan dahil natuto ka lang ng kapiraso. Dahil natuto ka lang ng kapiraso. Alam mo lang kung paano kumumbinsin ng kapwa-tao sa malawakang level. Yan yung ginagawa ng mga gagong influencer eh. Yan yung ginagawa ng mga gagong influencer. Ha. Tangina, hindi ko matiis. Hindi ko talaga matiis. Kitang-kita ng mata ko kung ano ginagawa ng mga ulul. Papakitang ginas. Mag-aaway kuno. Siyempre, ang atensyon sa kanila mapupunta tapos iimbudo nila papunta sa sugal. Utang ina kayo. Utang ina nyo. Tangina nyo mga hayop kayo. Magpapasabog ng kung ano man. Tapos ang atensyon ng tao mapupunta sa kanila. Tapos iimbudo papunta sa putang ina kung sino mang politiko. Putang ina nyo. Hayop kayo. Oh my yeah. Dami niyan. Dami niyan. Sasali-salita ng putang inang turo-turo sa social media. Papunta pa lang putang ina sa putang inang course na hindi naman gumagana. Pero yung tao nagtuturo ng putang inang nagkukunyaring profesor ng negosyo, ni wala ngang college degree. Ito pa mas malala. Ito pa mas malala. Against pa siya sa educational system. Ito pa mas malala. Ito pa mas malala. Nagtayo pa siya ng putang inang course. Ito pa mas malala. Gusto mo na mas malala? Yung anak niya, habang siya against sa educational system, pinapaaral niya yung anak niya sa mamahaling eskwelahan. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina nyo mga hayop kayo. Putang ina nyo talaga. Kaya alam mo, excited ako sa kabila eh. May pag-uukom, tangina nyo. May katapusan niyang mga kagaguhan na pinagagawa nyo sa sangkatauhan. May katapusan niyang mga kagaguhang ginawa ninyo sa mga kabataan. Tangina nyo, mga ulul kayo. Putang ina kayo. Nakakaburat. Putang ina talaga ng mga hayop na yan. Kinang ina nyo. Alam mo kung hindi na... Ayun, mahirap pagbanta. Tang ina talaga. Pagdating natin pare-pareha sa impyerno, putang ina nyo, unahin ko kayo dun. Mga gago kayo. Doon walang rules. Kahit ano pwede kong gawin doon. Kahit ano pwede kong gawin doon. Magkikita-kita tayo sa impyerno mga ulol. Putang ina nyo lahat. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Jezabel. Boss, ngayon lang po ako nakapag-open. Alam mo ganito, mas maganda to. Mas maganda to. Kayo na lang, pangalanan ninyo isa-isa yung mga ulol na influencer sa palagay ninyo. Pangalanan ninyo isa-isa, babasahin namin. Kayo nagsabi, wala akong pananagutan dyan. Bakit? Kasi binabasa lang namin yung mga comments. Isa-isahin nyo lahat ng mga ulul na influencer sa palagay ninyo para marinig ng Pilipinas. Pilipinas, pakinggan ninyo ngayon kung sino-sino yung mga ulul sa paningin ng mga tao. Ayan, mini-message nila isa-isa. Okay, basahin mo. Yung mga pangalan nila mismo. Ayan. Una, Makagago. Pangalawa, MJ Lopez, Josh Mojica, Rendon Labrador, Tony Fowler, Mark, Bugoy na Koy-Koy, Makagago, ayan, Jonah. Hindi, basahin mo yung Facebook. Yung Facebook yung basahin mo. Wala pang comment masyado eh. Boy Tapang, Bugoy na Koy-Koy, Frank Miano, MJ Lopez. Karunungan, MJ Lopez. Victor Colorina Jr., Beatmaster daw. Sabi ng iba yung Kapinpin Brothers. Bugoy na Koy-Koy po. MJ Lopez. Sabi ni Karunungan. Rosmar.
Kibuloy. Jonah. MJ Lopez. Si Doggy at si Chooks TV. Ayan. Si Beatmaster daw po. Si Pambansang Kolokoy. Bugoy da Koy Koy. Awit Gamer. Andy.gg. Ninong Rai. Awit Gamer. Si Boy Lamok. Boss King. Lahat ng mga nagpo-promote ng sugal, mga kupal. Yun po, sir. Pare-parehas na Nico David, Franklin Miano, Wamos Cruz, MJ Lopez, Josh Mojica, Bugoy na Koy-Koy, Awit Gamer. Ayun. Yun po yung mga common na sinasabi nila. Nico David, medyo mainit-init pa, ha? Tapos ka, pwede pa rin, Wamos, si Foreign Germs daw, Paulul daw, Juniboy, Duterte family daw. Ayan, yun po yung mga comment. Alam mo, nanggagaling yan sa kabulukan ng mga relihiyon ngayon. Sobrang bulok ng mga relihiyon ngayon. Hindi man lang sila marunong kumuha ng atensyon ng mga tao para ang mga tao papagbaliking loob nila sa Diyos. Sobrang bulok ng mga relihiyon ngayon. Doon ang gagaling yan. Yung kasamaan ng mga tao. Na pwede mong sabihin, bla bla, ganto, bla bla, ganyan. Oo nga, lahat tayo may kanya-kanyang kaululan. Pero kung ginagawa lang sana ng mga religious organizations yung mga parte nila. Kung ginagawa lang sana ng mga religious organizations yung mga parte nila. Alam mo, bawat religious organization, pwede naman kayong magkaroon ng sarili-sarili yung mga malalaking influencer eh. Kaya nyo gumawa ng ganyan. Yung ginagawa nila sa social media, kaya nyo gumawa ng ganyan. Kayo dapat yung nagsisipagsalita. Kaso tax ninyo, puro pera din kasi interest ninyo. Puro abuloy ang putang yan. Walang nagtsatsaga, walang nagmamalasakit. Kaya mo nakakalungkot eh. Nakakalungkot yung nangyayari dito eh. Nangyayari dito sa Pilipinas. Tangina. Kung di ka pagsasamantalahan ng mga influencer, pagsasamantalahan ka ng mga relihiyon, nakakaburat. Kung hindi naman relihiyon na mananamantala sa'yo, politiko naman na mananamantala sa'yo. Putang ina, lahat na lang. Kung hindi politiko mananamantala sa'yo, kumpanya naman na mananamantala sa'yo. Putang ina. Tapos kung hindi kumpanya mananamantala sa'yo, yung magulang mo mananamantala sa'yo. Kamag-anak mo mananamantala sa'yo. Yan ang nakakaburat dito sa bansa natin. Pero wala, magagawa lang natin, ayusin yung mga sarili natin, tapos galingan mo na lang, tabaan mo utak mo para hindi ka maloko ng mga ulun. Ang dami kasi nila. Ang dami nila. Pabukas yung ilaw. Ilaw dito, Beo. Tanong din po, Be. Sige, go. Tanong po ito galing dito kay Jezabels kanina, sir. Tanong niya po, boss, ngayon na po ako nakapag-open up, lalo na po sa public po. Pinatay po kasi ng mama ko, yung pinatay ng mama ko yung kabit ng tatay ko po. At nadamay po pati anak nila. Ngayon po sa akin po binubuntong ng tatay ko yung galit niya sa nanay ko na nakakulong naman na. Ano po ba dapat kong gawin? Pinatay ng nanay niya yung kabit ng tatay. Oo. Tapos nadamay pati yung anak. Oo. Okay. Nakakulong yung nanay? Oo. Ano po dapat gawin kasi siya na daw yung binabanato ng tatay? Parang lumipat ka na lang ng ibang bahay. Diretso lumipat ka na lang ng ibang bahay. Wala naman kasing ibang paraan eh. Hindi matatanggal yung galit sa'yo. Ikaw talagang mapapagbuntunan kasi yung actual na gumawa, wala dyan. Tapos ikaw ang nakadikit dun sa gumawa. So wala kang choice kundi lumipat na ibang lugar. Wala kang choice kundi lumipat na ibang lugar. Yan yung mga panahon na kailangan mo na talagang lumipat.
Yan na yung mga panahon na kailangan mong ilayo yung sarili mo dun sa tao na yun. Otherwise, ikaw talaga mapapagbuntaran. Wala naman choice eh. Ang mga tao in general, ito napansin ko, common na to sa mga tao, ang mga tao naghahanap ng masisisi. Pag sila miserable buhay nila, naghahanap sila ng masisisi. Laging ganun. Pag miserable buhay ng tao, ang sabi nga sa English, misery loves company. Misery loves company. Ang magagawa mo, lumipat ka na ng ibang lugar. Just transfer geographically. Yung hindi ka nakikita ng tatay mo, oo, nandun na, mahal mo tatay mo. Oo, nandun na, mahal ka rin ng tatay mo. Pero minsan, kapag ka nagkakainitan na, kailangan matuto muna tayo dumistansya. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong dito kanina is, wala lang kasi. Brother, correct mo ako kung tama ba yung tanong ko ha. Ano bang masasabi mo kay Kibuloy na nahuli siya, tax brother? Hindi yung pagkahuli yung problema eh. Yung problema, tangina, ang lalim kasi niyan eh. Alam mo, diretso rabbit hole yan eh. Meron ako mga kausap na politiko, malalaki. Tapos sila mismo yung nagkikwento kung gaano ka-rabbit hole yan. Ang lalim yan eh. Ngayon, ang ginagawa ko sa utak ko ngayon, just so you know, ang ginagawa ko sa utak ko, pinapababaw ko para sa paraang maiintindihan ng mga tao na hindi ako naglalabas ng sikreto. Kasi wala namang sense na maglabas ako ng sikreto eh. Unconfirmed. Lahat ng ilalabas ko, unconfirmed. Unofficial. Ano ngayon ang mangyayari? Pag ako, na-brandingan, na unconfirmed, unofficial, lalabas, fake news yan. Ito pa ang mas worse. Na hindi ko gugustuhin at the same time. Yung konsepto na na-brandingan akong conspiracy theorist. Oh? Wala pa naman ganun eh. Hindi naman ako mababrandingan ng ganun kasi hindi ako interesado sa fake news. Hindi rin ako interesado maglabas ng sikreto ng kung sino mang politiko. Hindi naman kasi yun ang ano ko eh. Hindi yun ang endeavor ko eh. Hindi ang endeavor ko eh, hanapin kung sinong politiko yung mali, hatakin sa pababa. Hindi yun ang endeavor ko eh. Ang endeavor ko, yung mga mahirap na ordinaryong taong bayan, hindi ako interesado sa mga mayayaman na kayo eh. Yung mga mahirap na ordinaryong taong bayan, gusto kong tulungan umangat sa buhay. Yun ang endeavor ko. Pero yung tungkol sa pagkahuli ni Kibuloy, may mas malalim pa dyan. Hindi yan dahil lang dun sa babae na maliit yun. May mas malalalim dyan. Hinahanapan lang talaga ng butas si Kibuloy sa mga mas malalalim pa. It has something to do with politics and not just local, possible geo. Sheesh, bigat nun. Bigat talaga. Kaya hindi nga ako makapag-disclose ng kahit ano eh. So wala, masasabi ko lang sa inyo, possible. Pero ito, suggestion ko sa inyo, Pilipinas, tungkol sa mga bagay na nangyayari, manood ka. Tapos tignan mo kung ano common denominator nila. Tapos tsaka mo ngayon ungkatin kung interesado ka pa sa ganun. Pero mangyayari lang maging interesado ka sa ganun kapag mahilig ka sa either entertainment as a form of entertainment, pwede yan. O alam mo yung retired ka na, tapos wala ka nang ginagawa sa buhay mo, tuloy-tuloy naman ang pumapasok yung pera. Diba? Hindi yan hindi yan tungkol lang doon sa mga babae. Hinanap na lang na butas yan. It's something far deeper than that. Kasi tignan mo, isipin mo yung konsepto na halos lahat ng religious leader, merong ganun. Halos lahat. Tamo, just to name a few ha, si Ginoong Manalo, yung pinakauna, si Felix Manalo, convicted siya. Merong conviction nun. At nasa internet yan. Hindi ako maglalabas ng kahit na na wala sa internet, official record yan ng Supreme Court. Meron yan, may conviction yan. Wala na siya, patay na siya, sumalangit na wala. Si Eli Soriano, meron din siyang kaso. Pero na-dismiss naman yun. Pero yung kaso naman niya, may kinalaman sa... Nakalimutan ko eksakto yung pangalan ng kaso eh. Pero tungkol sa tungkol sa abuse of something to the effect na ang nagkaso kasi sa kanya si Puto Biridiano eh. Lalaki rin yung nagkaso sa kanya. Tapos sexual harassment, something to that effect. Parang ganun. Hindi ko maalala kung rape ba o sexual harassment. Pero towards another man. Although, naman yun? Dismissed yung kaso na yun. Pero still, may nagkaso. At marami pang iba pang religious leaders. Na meron talagang ganyang problema. So, yung problema ni Kibuloy, isa lang yun, that's just one. Pero may mas malalim pa dun.
Kasi lagi namang may mas malalim pa dun eh. Hindi naman lumilitaw yung mga nagrereklamo na yan, basta na lang lumitaw out of nowhere, tapos yun talaga eksakto, yung mismong punto kung bakit sila nagrereklamo. Merong nag-udyok dun. Kung sino man ang nag-udyok, syempre hindi na natin alam yun. Pero merong nag-udyok dun sa mga tao na yun para magreklamo against that religious leader. Ang hanapin mo, sino nag-uudyok? Tapos ano dahilan nung nag-uudyok, bakit niya inuudyokan yung mga tao na yun? Just follow the money trail. Just follow the money trail. Makikita mo ngayon yung nasa ilalim niyan. Tangina, masalimuot yan, rabbit hole yan. Akala mo ganyan lang yan, may mga babae nagrereklamo. Hindi yan yan. Hindi yan yan, may mas malalim pa dyan. May nag-aalaga doon sa mga babae na nagrereklamo. Sigurado yan, laging ganun. Kasi kailangan ng proteksyon ng mga yun eh. Whether that be legal or illegal, hindi yun ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, meron nagpoprotekta dyan sa mga yan. Ang tanong, ano intensyon nung nagpoprotekta? Kasi masyadong malaking tao ang isang religious leader. In case hindi nyo alam, masyadong malaking tao politically ang isang religious leader. Hindi yan basta na lang merong isa o dalawang tao na kayang magreklamo ng ganun-ganun na lang. Hindi ganun kadali yan. Masalimuot yan. Hindi ko ilalabas yung detalye. Kasi I hate to be a conspiracy theorist. Ito lang dahil lalabas kong detalye. May nagbayad sa amin, putang ina nyo, 1,000. Kalahati lang yung binigay. Kalahati. Ayun, kalahating pera. Wala na to, wala nang kasama to. As in literal, ito lang talaga yung kalahati. Ganang buhay kami ng patas eh, tapos ginaganto nyo kami. Ako swerte. Kasi hindi ito ang hanap buhay ko. Isipin mo kung ginawa mo ito sa isang pobreng talagang totoong naghahanap buhay na ito lang talaga yung hanap buhay niya. Huwag kayong ganyan, Pilipinas. Huwag kayong ganyan. Lumabang kayo ng patas. Lumabang kayo ng patas. Sinuklian pa namin, binigyan pa namin ng produkto. Isipin mo na lang kung ganong durog ng puso yung magagawa mo sa isang taong totoong mahirap tapos ito ibabayan mo. Grabe ka naman. Napakasama mo naman tao. Sama mong tao, sobra. Sige, next question. Nakakainis yun. Okay. Question ito galing kay si Josh Mocas. Pinagbabawal ba ng Diyos ang pagbumura? Kung oo, bakit ka nagmumura? Oo, pinagbabawal. Lahat tayo may kanya-kanyang kaululan. Lahat tayo may kanya-kanyang kalokohan. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. I would rather lahat ng kabulukan ko labas ko na lang sa inyo. Tapos kayo na lang ang bahalang umatol sa akin kung trip nyo ba ako o hindi. Kasi at the end of the day, hindi naman kayo ang hahatol kung papasok ako sa langit o hindi. Meron tagahatol dyan, ang tawag ang Diyos. Siya may-ari ng langit, siya magpapapasok doon kung sino gusto niyang papasukin. I will probably go to hell. So, diretso, I will probably go to hell. I will probably die as a bad person. Pero, I'm doing my part para baka sakaling may pag-asa ako sa kabilang buhay. Yun lang yung ginagawa ko. Nagbabaka sakali na may pag-asa ako sa kabilang buhay. Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Lahat tayo may kanya-kanyang bones inside our closets. Yan nga yung ginagawa ko sa social media. What I'm trying to endeavor is makatulong ako sa maraming mga tao nang hindi nagpapabayad in the hope na dumami yung mga tao na natulungan ko, in the hope that I can whitewash all my sins in front of my God. Yun ang ginagawa ko. Nagbabaka sakali na may pag-asa sa kabilang buhay. Kasi alam nyo naman na, sabi ko na maraming ulit yun. Alam nyo yun, masamang tao ako. I am an extremely bad person. Hindi ako lumitaw sa social media na mukhang siraulong tao, tapos banal pala, tapos mabuting tao pala, tapos Biblia, tapos Quran, tapos sumasampalataya. You're getting it wrong. You're getting it wrong. What I'm trying to do is parang tatay. Nagkamali ako sa buhay ko, anak. Sana ikaw yung gumawa ng mga bagay na tama na huwag mong danasin yung landas na dinanas ko. Huwag kayong dumaan dun sa daan na dinaanan ko. Kasi delikado doon. Ngayon, inilalabas ko na lang lahat. Eventually, makakakita rin kayo. Nag-aantay lang ako na mag-i-expose sa akin. Eventually, darating din naman yun. Expose din ng tao kung sino talaga ako. Pero bago pa dumating yun, at least marami na akong taong natulungan. At least, at the very minimal, marami na akong taong natulungan. And I can probably die after that. Pwede na ako mamatay pagkatapos. Ngayon, wala. Floating ako ngayon dito. Nag-aantay na kamatayan habang gumagawa ng mabuti. Retired naman ako. Wala na akong ginagawa sa buhay ko. Ito na lang, social media. Gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao ko.
retired na ako, wala na akong ginagawa sa buhay ko. Ang ginagawa ko na lang, gumawa ng mabuti, maraming mabuti para sa kapwa-tao ko so I can die waiting for my death. Yun lang inaantay ko. Inaantay ko lang yung kamatayan. Gawa lang ako ng gawa ng mabuti para sa kapwa-tao. So tungkol sa pagmumura, lahat naman tayo may kanya-kanya kabulukan. Yun yung sa akin. Sana kaya nyo ring iayos yun sa inyo. Yan ang sagot ko. Sir, curious po ako dito kasi same kami naramdaman nito. Ervin Clark Rendon, brother, namatay ang aso namin. Paano po ba mabilis makamove on? This goes for all heartaches, separation anxiety, and everything that goes in between. Alam ko yung ganung pakaramdam eh. Kasi nagalaga rin naman ako ng mga hayop minsan panahon. Ngayon, wala na akong ibang inaalagaan kundi isang pirasong patong. Yun yung talagang totoong akin talaga na alaga. Kasi mahaba ang buhay ng pagong. Pero yung mga nakikita niyong pusa, stray cats yun dito. Yung pusa na pumupunta ro sa lugar, sa bahay, stray cat din yun. Community cat yung kung tawagin ko. Ako lang tumawag sa kanya community cat yun. Si Cheddar, kulay orange ng pusa. Mga pusa yan na lumalabas ng bahay, mahanap ng pagkain sa kung saan man, tapos minsan pumupunta doon sa bahay, tapos pinapakain namin paminsan-minsan. Pero ayokong magkaroon na ng obligasyon na katulad nung sa ganun. Kasi, ang sakit sa puso pag namatayan ka ng hayop, para ka namatayan ng tao. Ang sakit sa puso. Tapos maalala mo yung good memories, yung paglalaro ninyo nung hayop na yun. Sakit sa puso. Ayan, diyan mo, umiiyak na naman tuloy si Kim. Kasi naalala niya yung aso niya eh. Ayan. May bago na naman. You are mine now. May bago ayaw niya. Ayaw. Naghahanap siya pagkain. Ikot-ikot siya hanap pagkain. Maganda bit-bitin sa munggo. Wala si Munggo ngayon. Ayun. So ang pinakamabilis na paraan para makamove on, keep yourself busy. Sa lahat ng klase ng heartaches, just keep yourself busy. Magpaka-busy ka sa bagay na talagang importante sa'yo. Eventually, lilipas din naman yun eh. Huhupa din yun eh. Diyan mo gagamitin yung sinabi ni Diwata. Lilipas din yan. Diyan mo gagamitin yun. Diyan mo dapat gamitin yun. Sa mga bagay na biyak yung puso mo, lilipas din yan. Hindi sa mga bagay na katulad ng birthday ng tao, sabi mo lilipas din yan. Masaya nga siya eh. Travel siya na napakalayo para makapagpa-picture dun sa gusto niyang celebrity na yan. Tapos pagdating dun, sabihin sa'yo, lilipas din yan. Ang lungkot kaya ano. Kaya pag may birthday dito, special talaga yung tao na yun kapag may birthday. Ayun ang sagot ko ron. Next question. Ano mo masasabi mo sa mga taong nagsasabi na aso lang yan, ba't ka ganyan makaiyak? Hindi naman kasi nila naintindihan. Ito kasi problema sa mga tao in general. Nag-i-invest kasi tayo ng emotion sa iba't ibang mga bagay o hayop o kung ano pa man. Tapos pag nawala yun, syempre biyak yung puso. At maiintindihan din naman nila yan sa ibang aspeto. Mamatayan ka ng tsuhin, di mo naman ka-close, di ka malulungkot. Ganon din yun. Ganon din yung konsepto. Yung iba nga, tinuturing nila yung hayop nila, yung aso nila, yung pusa nila, na parang kasama talaga nila sa buhay as in companion. Ingat brother, thank you, bye-bye. As in companion talaga nila. So, they consider, just be considerate sa nararamdaman ng iba. Hindi mo naman alam eh. Diba? Hindi mo alam kung ano pakaramdam na mamatayan ng hayop. Parehas yun, halos na mamatayan ka ng tao. Sige, next question. Tanong po ito ni Aaron Joshua. Balik ko na yung luha ko. Aaron Joshua Galang. Ayan. Sir, ask ko lang, what if maging success yung goal mo na umangat lahat ng nasa laylayan at naapektuhan ng mga malalaking tao, ipaglalaban mo ba yung mga taong natulungan mo? Duda naman ako maapektuhan yung mga malalaking tao. Kasi isipin mo, pag dumami yung mga may pera na mga nasa laylayan, ano maapektuhan yung mga malalaking tao? Di ba nga lalungan lalakas yung mga negosyo nila? Kasi marami na ngayong kayang magbayad. Di ba? Hindi mangyayari yun. Pero kung sakali man, ilalaban ko talaga yun. Willing to die eh. Waiting na nga. Di ba?
waiting for my time. Wala pa eh, hindi pa oras nung nakaraan eh. Nawalan ako ng 2 preno. Hindi ko pa oras. Yung tsamba mo na yun, tagal-tagal ko na nagmamaneho ng motor mula nung pinanganak. Mula nung isa anyos ako. Wala pa ako lisensya, nagmamaneho na ako ng motor eh. Tanginang yun, yung tsamba mo, no, naputol yung harap na sumirit yung, yung brake fluid nung harap na preno, tapos naputol naman yung likod. Yung tsamba mo na yun, no? Sabay. Yung isang pagkakataon na yun, na kailangan mo yung 2 preno mo na wala parehas. Kaya alam mo, may trust issues talaga ako. May Imagine mo, preno nga nawawala eh. Tao pa kaya? Hugot pa nga, sir. Sige na, next question. Tanong po ito ni Kin Fong Blor. Bossing at Miss Gail, magandang gabi po. Yung kapatid ko po na nag-donate ng kidney niya sa tiya namin, binigyan po siya ng 500k. Ngayon sabi niya po nangihina na daw siya. Ano po kayang may papayong nyo sa kanya? Magpa-check up ka, gamitin mo yung pera. Sino yung nanghihina? Yung tsahin o yung nag-500? Yung nagbigay ng 500k. Yung nagbigay? Oo, O yung nag-donate. Hindi ko masasagot sa'yo yan. Hindi ko masasagot sa'yo. Ang makakasagot lang yan sa'yo, doktor. Hindi naman ako doktor eh. So hindi ko masasagot yan. I don't have that level of arrogance para sabihin ko ano gagawin mo bukod sa magpa-check up ka sa doktor at yung doktor na magsasabi sa'yo. Kasi ano naman gagawin? Ano naman sasabihin ko? Diba? Hindi, kaya mo yan! Ganon. Bakit na kailangan ng medical ano yan? Kailangan ng medical intervention yan. Hindi mo madadaan sa motivate yan. Yung iba akala nila nagmo-motivate ako. Hindi ako nagmo-motivate. Ordinaryong taong bayan lang ako, may opinion. Kung nakaka-motivate sa'yo yun, di maganda. Diba? Kaya tingnan mo, hindi ko tina-hashtag motivation. Pag merong nag-hashtag na motivation, hindi ako yun. Yung isa sa mga editors ko yun, kung sakali mang ginagamit nila yun. Pero ako, hindi ako nag-hashtag motivation. Hindi ako nag-hashtag motivation. Kung gusto mong pumunta sa page ko, pumunta ka na lang sa page ko. Gusto mong magpa-motivate, yun, manood ka ng mga videos. Pero hindi ako nag-hashtag motivation. Mga editors yun, kung sakali mang meron. Hindi ako gumagamit nun. Ang hashtag ko, The Chichester lang. Hashtag Project 1M. Hashtag, Project Tigil Yossi. Pang 8 araw na ngayon, oh. Siyam. Siyam na ba? Parang Kahapon yung 8. Kahapon 8? Hindi ka nagbilang kahapon. Hindi na ako nagbibilang eh. Totoo, hindi na ako nagbibilang na araw. Di, siyam na araw na daw. Sabi ni Kim, si Kelme sabi na, di ako. Hindi ko alam kung 8 o siyam eh. Pero, pa 10 araw na. Hindi ko na lang pinapansin yung mga araw eh. Pag kami naninigarilyo, gumagano na lang ako. Sarado na lang ako ng ilong. Lingon-lingon, gano'n. Linga-linga. Kasi nag-aanap talaga ako ng Yossi. Makapalatak yung ano ko, yung bibig ko, pag nag-aanap ako ng Yossi, tapos naglalaw. Ang hirap. Hindi ko na lang binibilang. Hindi na ako nagpo-post. Pang ilang araw na ba yun? Pero yun. Next question. Ito, sorry. Go next question. Friends. Anong masasabi mo sa bago ni Bugoy na Kuy-Kuy ngayon? Wala, personal niya yun eh. Yun ang trip niya eh. I'm a big fan of live and let die. Big fan ako nun. Maliban na lang pag nanloloko ka ng kapwa-tao. Lalabanan ko lang naman sa kanya yung mga pinagtuturo niya sa mga tao eh. Pero yung personal niya, wala akong pakialam sa personal. Trip niya yun eh. Yun ang trip niya. Parami ng asawa eh. Sino naman ako para epalin siya. Nagkakaproblema lang naman pag tinuturo na sa mga tao eh. Kasi, live and let die ka nga. Pero atas ng pagmamalasakit na pag niloloko kapwa-tao mo, huwag kang manahimik. Diba? Yun, other than that, tungkol dun sa bago, labas ako ron. Out ako dun. Next question. Tanong po ito galing kay Sebastian. Panotice po kung may isang Biblia lang kuya, bakit iba-iba ang beliefs ng lahat ng religion? Good evening. Kasi iba't ibang dahilan kung bakit sila nagsipagtayo ng mga religion nila. Yun. Iba-iba ang dahilan kung bakit sila nagsipagtayo ng religion. Sinabi rin naman yan eh, nasa Biblia din yan. May mga iba, ipinangangaral si Kristo sa pagkakampi-kampi. May mga iba sa pera. Mga iba sa panginabang. Mga iba sa tiyan. Mga iba sa mabuting kalooban. At marami pang iba-ibang dahilan. Iba-iba kasi dahilan kung bakit nila pinapangaral si Kristo. Yung iba para sa election, ganun. Yung iba naman para sa pera. Yung iba para kampi-kampi, ganun. Grupo sila. Yung iba, galing sila sa isang religion, kumalas sila ron, tapos isang grupo sila, nilalaban nila yung religion na pinanggalingan nila. Iba-iba dahilan eh. Yung iba naman, mabuting kalooban lang talaga sa kapwa. Ganun. Iba-iba ang dahilan. So yun, dahil dun sa iba't ibang dahilan, nagkaroon ng iba't ibang mga itinayong religion. Yan ang sagot ko. Next question.
Wait lang, sir. Nawala yung tanong. Sige. Itong si Ahmad Manuel na Halob, ito yung si Super City. Kanina pa ito nangungulit. So, di ko binabasa kasi maraming tanong tayong lagi. Ano pangalan? Si Ahmad, yung Super City. Tanong niya, namimili daw ako ng tanong, dami daw niyang tanong, di ko daw binabasa. Tanong ko ulit, pwede ka ba sa Bagidoong talakayan about sa tunay na kaligtasan? Naghahamon siya ng debate. Ayun o, namimili ata to si Gail ng tanong Makabuluhan po tanong ko. Tanong ulit, pwede ka ba sa Maginoong talakayan about sa tunay na kaligtasan natin? Set natin, pakibasa naman Gail. Punta ka lang dito. Punta ka lang dito. Lahat naman welcome pumunta rito. Napakarami ko ng debating sinalangan dito mismo sa lugar na to. Marami na akong debating sinalangan dito. Punta ka lang dito. Kasi minsan may mga pagkakataon yung lumalaban sa akin ng debate, hindi naman kami magkaiba ng paniwala eh. Wala, nangyayari tuloy. Minsan may mga pagkakataon, gusto ko lang, trip ko lang, ganun. Salang ako nung kabilang argumento. Ganun. Punta ka lang dito, maraming kwentuhan na nangyayari dito behind the scene. Punta ka lang dito, hindi na para ilabas pa yan, para ilalive pa kita sa social media. Hindi na, punta ka na lang dito kung sino ka man. Ayan. Sige, go next venue daw siya sa QC. Na? Ikaw pa yung pinapapunta sa QC. Tangina, Brad. Okay, sige, magbayad ka. Pero para papuntahin mo ako rito, ang Davao nga nag-o-offer sa akin ng 300,000 eh. Ang Cebu nag-o-offer sa akin ng 250,000, hindi ko sinasalangan. May iwan ko to eh. 'Di ba? Gaano ka kasakim naman, Brad? Kung sino ka man, gaano ka kasakim para ang daming taong natututo, 'di ba? Tapos iiwan ko to para pumunta sa iyo. Sobrang sakim mo naman yata. Sino ka ba? Next question. Ito po, tanong naman po ito galing kay Josh Garcia. Boss, may consciousness ba ang kaluluwa natin pagdating sa kabilang buhay? Yung sa atin, hindi ko alam. Yung sa Diyos, sigurado ako. Kasi yung Diyos, may kaluluwa eh. Pero wala siyang katawan. Oo, meron. Oh. Meron. Nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. At yung mga may tanda ng patotoo ni Jesus. At sila sumisigaw ng malakas na tinig. At nagsisipagsabi, hanggang kailan, Panginoon, na banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Meron. Pero hindi ko alam kung lahat meron. Kasi yun yung mga nasa ilalim ng dambana. Yung nasa ibang lugar, hindi ko alam kung ano itsura nila. Kung suspended state ba, o may consciousness ba, o active ba yung consciousness, o paano ba? Hindi ko alam yun. Kasi, ang sabi ni Solomon, lahat ng masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo na yung buong kalakasan, sapagkat walang gawa, ni karunungan, ni kaalaman man sa libingan na iyong paroroonan. Walang gawa, karunungan, kaalaman sa libingan. So, hindi ko alam. Dosages ng hope, nasa kamay niya, kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. At ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi ko alam eh. Doon sa parte na yon sa iba. Pero yung mga nasa ilalim ng dambana, sigurado ako meron. Kasi patay na yun, wala na silang katawan. Yun ang sagot ko ron. Tanong po ni Timbol, yung nagbigay sa'yo ng kape na may sulat. Oo, kamusta? Nahanap niya si Munggo. Eto, nandito. Monggo, hello. Meow. Ayan na. Papunta na po siya. Eto na po siya. Hello. Ayan na po siya. Andito si Monggo. Hello. Meow. Sige, go. Sabi dito, may attendance lagi dapat si Munggo pag nagla-live daw, sir. Happy siya. Happy. Pinakain ba ito, Gil? Ha? Pinakain. Ay, di ko pa siya pinapasahod. 15 ngayon. Dapat Ay, sound ka ba? siya. Oo. Okay. Bigyan mo siya pagkain. Kasama pala siya sa... Oo, kasi lagi siya present. Tapos tignan mo, pag magla-live tayo, lagi siya on time. Hindi siya nalilate. Si Cheddar nalilate eh. Minsan uma-absent pa. Ang schedule sa atin ni Cheddar, dapat mula alas 5, nandun na siya. Ay, kaso tayo pala yung wala. Inaantay daw. Tayo daw yung wala tayo pala yung wala. Monggo, hello. Eto, hindi nalilate, hindi rin uma-absent. Nauna pa sa atin. Nauna pa sa atin.
Pero si Cheddar, minsan late, minsan absent. Ayun. Pagka Wala. madaling araw, dapat nandun na siya. Bago pa kami dumating, dapat nandun na siya. Kasi yung cuteness niya yung pantanggal ng pagod. Trabaho niya, maging cute, at saka maging cuddly, at saka maging malinis, at saka maging malambing. Yun ang workload niya. Workload apat. Gusto tuloy nila ampunin si Cheddar, si Munggo, sir. Wow, dito lang yan. Pinapakain naman namin eh. Happy naman siya. Mananatili siyang buhay dito. Yeah. Happy lang siya dito. Wala kaming kaligayahan pag kinuha niyo si Munggo. Kaligayahan namin yan dito yung pusa rin. Tanong Sige. po ito galing kay, di ko maintindihan na pangalan. Basta na pong masasabi nyo, di na kami nagkikita ng GF ko kasi lagi siyang nasa asawa niya. Putang ina. wala yan. Rockstar pa rin daw yung iba. Rockstar pa rin yung iba. Nagpaalam muna sa asawa na pupunta sa GF niya. Bahala kayo, masakit sa ulo yan. Bahala kayo dyan. Kunya yung trip niyo eh, bahala kayo dyan. Masakit sa ulo yan. Walang practicality yan, walang practicality. Ang practical pa rin talaga, isa lang, wala kang sakit ng ulo, wala kang problema. Yun ang practical. Di natin pinag-uusapan yung moral, syempre babagsak talaga yan. Pero dun sa practical, di practical yan. Masakit sa ulo. Sige, go next question. Alam mo si Eddie Garcia nga may sabi nun, naalala ko nung buhay pa siya. In-interview siya, si Eddie Garcia. Hindi daw siya fond of getting so many girls. Ang dahilan kasi he cannot keep up with all the lies and all the coverings, tapos lahat ng mga, alam mo yun, komplikasyon sa buhay. Kasi technically, komplikasyon yun. Kesa sumakit yung ulo niya, stick to one na lang siya. Masakit sa ulo yan, masaya lang yan habang bata ka pa. Pero when you start to get old, once you're growing wiser, growing deeper in your wisdom, maintindihan mo, wala pa rin tatalo sa peace of mind. At ang peace of mind, sa mas madalas na pagkakataon, nandun sa happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Akala ko sasabihin mo, sir, wala pa rin tatalo sa Alaska. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Sabi dito, Wala. Pag nahuli ka, maa-Alaska ka ng mga tropa. sabi tuloy Pag ni nahuli Kenji, ka, maa-Alaska ka ng mga tropa mo. sabi ni Kenji Gallardo, sir, nag-GF ng may asawa, trip nyo bang GF nyo tinitira ng iba? Ha, ha, ha. Bala kayo dyan. Tanong ito galing kay Kai. Sabi niya, question po, normal pa po bang hinahayaan ako ng BF ko na umiiyak gabi-gabi at siya natutulog lang? Baka nagsawa ng kakaiyak. Alin lang naman sa dalawa yan eh. Either mali ang tantrums mo o mali yung gawain niya. Pero naging normal na sa kanya kung ano man yung reaction niya. Normal na rin sa kanya kung ano man yung reaction. Ikaw na lang ang bahalang tumimbang. Kasi tingnan mo, you have to consider na kung hindi magbabago yung tao na yun, na siya pala yung mali at hindi ikaw, habang buhay mo ngayon titiisin yan. Kasi wala siyang pakialam. At kung okay lang sa'yo yun, trip mo yan eh. May mga tao talaga gusto sinasaktan yung sarili, masokista, Yeah. sadista. May mga tao gusto talaga yung sinasaktan yung sarili nila. Kung yun ang trip mo, sino naman ako para hatulang ka? Bala ka, trip mo yun eh. Diba? Pero kung hindi yan yung trip mo, I think you should reconsider. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Daniel Evan. Sir, may ADHD po ako. Nalulungkot po ako kasi lagi akong nasasabihan na tamad. Hirap din po kasi ako makapag-focus. ADHD. Alam mo yung ibang may ADHD, ginagawa nilang escapism yung gym pag nagbubuhat sila. Huh? Just to silence their mind. Kasi ang hirap kasi sa ADHD, hindi ka makapag-focus sa isang gawain. So, ang dami-dami mong ginagawa sabay-sabay. Yan ang trouble nun eh. Sinasabihan kang tamad. Siguro kung ako yung may ADHD, hindi ko kasi alam kung anong pakiramdam na may ADHD. Wala eh, umaasa lang ako sa internet, so kung ano naman sinasabi ng internet eh. Kasi alam mo, ang problema kasi, ang daming masyadong taong nagkiklaim na may ADHD sila, pero hindi naman sila clinically diagnosed na may ADHD. Supposed to be, dapat tinatanong nyo yan sa psychologist. Diba? Psychiatrist, kung dun mo. Diba? Yung psychology nyo, dapat pinapacheck nyo sa doktor.
para kung ano man yung sasabihin ng doktor, yun ngayon yung pagbabasihan mo. Kung paano rin re-resolbahin yan, yun din yung pagbabasihan mo. Pero kung ako yung may ADHD at sinasabihan akong tamad, aalamin ko muna, ito, ganito na lang, general. Walang ADHD, sinasabihan ka lang na tamad. Gagawin ko, una, aalamin ko muna kung ano standard ng mga taong nagsasabi sa akin na tamad ako. Yeah. Alamin ko muna kung nagmamatter ba sila. Yun muna, dun muna ako sa una. Nagmamatter ba tong mga tao na to? And then, kung nagmamatter sila, bakit nila ako sinasabihang tamad? Ano dahilan? Tapos, anong kailangan kong gawin para yung opinion nila tungkol sa akin magbago? And then, I will execute. Doon ako. Kasi, kailangan mo munang alamin kung yung mga tao ba nila nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo, nagmamatter ba? Kasi kung hindi naman sila nagmamatter, para ano pa, babaguhin mo impression ng mga putang ina. Diba? Parang ako, tignan mo, sa dami ng mga opinion tungkol sa akin sa comment section, palagay mo ba nagmamatter sa akin lahat yun? Mas nagre-reply ako sa basher. Oo. Kasi alam ko, mas hirap ang buhay ng mga basher. So, pagka nire-reply ako isang basher, alam ko that what I'm trying to do is I'm trying to save a life from misery. Diba? Na pag nireplyan kita, manonood ka ng manonood, na alam mong re-replyan kita, ang ibig sabihin, kakapanood, mababago ngayon ang mindset mo. Kasi alam na yan ng mga fans ko, kabisado na nila kung paano tumatakbo utak ko doon sa party na yan. Alam na ng mga fans ko yun eh. Yeah. Pero isipin mo yung konsepto na i-check mo ngayon. Ikaw ngayon, na nakikinig sa sinasabi ng mga tao, check mo kung importante ba yung mga tao na yun, then you have to change your opinion. Kung hindi naman importante yung mga tao na yun, bakit pa? It doesn't matter na kung may ADHD ka o wala. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi dito, parang ba si Dada yan, sir? Pinapatulan mo. Parang si Dada, pinagtsatsagaan ko. Kasi mga ganyang klase ng tao, miserable yung buhay niya para magsinungaling ka may BMW ka. May BMW daw siya, may Mercedes-Benz daw siya. Mayaman daw siya, may business din daw siya. Pero matataka ka, may business siya. Yung good and bad attrition in general, hindi niya naiintindihan. Attrition, hindi niya naiintindihan. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng attrition. Ito pa mas worse, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng tent. At ito mas malala, sa kanya galing yung salitang tent. Ang lala talaga. Ang lala. Alam mo, nagpapanggap lang talaga siyang klase ng taong sobrang yaman. Pero wala naman talagang kapera-pera yung mga ganyang klase ng mga ob-ob. May negosyo daw siya, may pinapakita pang blabla. May BMW daw siya, may BMW. May BMW ka, pero nasa comment section kita, naghahatak pababa. Paano ka magkaka-BMW nun? Ano yan, galing sa sugar daddy? Mas wala pang profile picture. O galing kay mommy and daddy? Ayun lang. Okay lang yan, walang problema dyan. Kami nang bahala. O sige, brother, banatan nyo na. Tanong po ito, galing naman kay... Buti na lang, hindi bumuhos doon sa butang ina. Isipin mo kung doon bumuhos yun. Bili ka bago. So, wala lang kayo tubig sa barangay, tapos buhusan para hindi mamoy. Diego. Tanong po ito, galing kay Josh Garcia. Yeah. Boss, ano ang pinakamagandang tanong na natanggap mo? Yung, kumusta ka? Ako, kumusta ako? Wala kasing nagtatanong kung okay pa ba ako. Minsan nga, mga nakapaligid sa'yo. Sila yung gagawa ng kalokohan. Tapos pag nagalit ka, kasalanan mo na. Tapos kailangan okay ka lang. Hindi ka pwede magalit. Bakit? Kasi takila mo influencer mo. Ikaw si Chai Chester. Kaya isa sa mga sarap sa pakiramdam yung pakiramdam na may nakakamusta. Okay ka pa ba? Kamusta ka ba? Ano balita sa'yo? Kamusta emotions mo? Okay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Natawar na naman ako, napapagod din naman ako. Hindi nyo na lang masyadong nakikita. Kasi hindi naman kasi importante emotions eh. Importante resulta eh. Kaya ang ginagawa ko, resulta. After resulta.
After resulta. After resulta. Tapos kung paano ko ginawa yung resulta, taka na yun ang pinakamasalimutan parte. Yun ang pinakamasalimutan parte. Yung kung paano ginawa yung resulta. Yung resulta mismo, yan yung sineselebrate ng mga tao. Pera, yung kotse, bahay, yung yabang-yabang, Rolex, sports car. Yan yung sineselebrate ng mga tao. Yung resulta. Pero hindi nila alam kung gaano kamiserable gumawa ng resulta. Yung iba nga, sa sobrang takaw ng mga tao sa sarap, kaadikan sa paggawa ng resulta, pinepeke na nila yung resulta. Pinepeke na nila yung resulta. Nakikikotse-kotse, Nakikipicture. picture-picture, sa kotseng hindi kanila. Mali kanila. 500 to? Sukle? Nakikipicture sa mansion ng may mansion, kunyari kanila, di naman. At blah blah everything else in between. Yung pinakamasalimuot na parte sa pagkakaroon ng resulta, yung paggawa ng resulta. Yun ang pinakamasalimuot. Pero ang pinakamagandang natanggap ko, pinakamagandang talong natanggap ko, yung mga taong nagmamala sa akin kung kamusta ako. Importante kasi sa akin yun. Sa akin importante. At regular naman ako nakakatanggap ng gano'n. Hindi nga lang galing sa mga taong nakapaligid sa akin. Kasi wala akong choice eh. Dahil ako yung malakas, kailangan maging manatiling malakas. Otherwise, pag ako yung nanghina, lahat kami manghihina. Wala akong choice kundi laging maging malakas. So sa loob ko, sa circle ko, walang kumakamusta kung okay pa ba ako. Pero hindi naman nagmamatter yun kasi lalaki. Yun yung pinakamasalimuot na parte ng pagiging lalaki. Hindi importante yung putang inang emotions mo pagka lalaki ka. At pwede mo sabihin, hindi, valid naman yung valid nga yung emotion. Pero hindi kasi yung emotion mo eh. Hindi yung emotion mo ang binibilang ng mga tao. Ang binibilang ng mga tao, pag lalaki ka, yung resulta mo. Malupit ang mundo sa mga lalaki. Malupit ang mundo sa mga lalaki. Hindi katulad sa mga babae, kailangan masaya. Kasi pag masaya ka, maganda ka. Pero pag lalaki ka, hindi importante emotions. Ang importante, anong resulta mo? Doon ka re-respetuhin ng mga kapwa mo lalaki at mga kapwa mo tao. Yun ang pinakamabigat na parte, yung paggawa ng resulta. And me, coming back to this life, naggumagawa ulit ng 1,000,000 mano-mano. Sometimes it gets to my head. Yung pagod, kuya, yung sakit ng ulo, yung sama ng loob, yung buwisit sa ilang mga tao. Tapos may mga tao, alam mo yun, tumutulong ka na nga sa kapwa-tao mo, de-death ka pa. Tumutulong ka na nga sa kapwa-tao mo, magsasalita pa ng hindi maganda. It's as if para bang kumita ako ng pera. Dahil pinanood nyo lang ako, kumita ako ng pera. Wala kayong malay kung paano maging influencer Pilipinas. Hindi dahil may nanood lang sa'yo, kumita ka. Wala akong monetization kung hindi nyo napansin. Wala eh. Wala naman akong kinikita rito eh. Meron akong natatanggap na pera, pero hindi mo mai-consider na kita yun sa laki ng ginastos ko dito sa social media. Personal na pera ko yung gamit ko. Yung stars na binibigay ninyo, kita ba yan? Kita yan. Ang kita, yung tubo. Hindi yung bumalik lang ng konting barya, yung puhunan na napakalaking inilabas mo. Wala akong kinikita sa social media. Lahat ito, puro palabas. So, when I get people to come out, tapos kamustahin ako, pakaramdam ko may pinatutunguhan. Kasi alam mo, hindi kasi biro yung kamustahin ka ng tao.
Hindi biro yung kamustahin ka ng tao. Yung konsepto lang na that person will needs to be out of survival mode. Yung tao na yon, kailangan makaalis siya sa pagiging survival mode niya para mapunta siya dun sa abundance level na kaya niya nang kumamusta ng ibang mga tao. Kaya pagka may kumakamusta sa akin, pakiramdam ko, meron na akong resulta. Yun yung pakiramdam ko. Yun yung pinakamagandang tanong na natanggap ko. Yung kamusta ako. Hanggang doon muna siguro, Pilipinas. Maraming salamat sa party. Magandang umaga sa inyo.